Labanan sa Ukraine. Pumasok na sa ikatlong taon mula nang sumalakay ang Russia buwan ng Pebrero 2022. Ilang milyong katawang nawala ng tirahan. Daan-daang libo ang namatay, mga sibilyan at kasundaluhan. Bilyon-bilyon ang nagastos, libo-libong gusali ang nawasak. Ngayong taong 2024, may binagsak na panibagong sanctions laban kay Putin at naaprubahan na ang paggamit sa bilyong-bilyong pera ng Russia pambili ng sandata para sa Ukraine. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagbigay ng kakaibang pasabog si Vladimir Putin noong Biyernes, pahayag na maaaring tumapos sa madugong digmaan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Noong 2024 na tila walang nakikitang katapusan sa digmaang nagaganap sa Ukraine. Patuloy ang pagsalakay ng mga Ruso sa bandang kanan ng bansa at sige pa rin ang pagdepensa ng mga Ukrainians sa tulong ng mga taga-kanluran. Pero anong karagdagang tulong ang pwedeng ibigay kung pati ang Europa ay may hinaharap na problema sa ekonomiya? Mga karagdagang sanctions ang kalaunan ay ipinataw laban sa Russia upang higpitan at pahinain ang pinagkukuhanan ng pera at teknolohiya na gamit sa gera. Pero marami ding paraan si Putin upang makalusot sa mga pagbabawal, katulad ng patuloy na kalakal nito sa mga bansa ng China, Turkiye, UAE at iba pang bansa. Nararamdaman din ng kanluran na nakakaiwas si Putin sa mga sanctions katulong ang ibang bansa. Kaya ngayong buwan ng Hunyo, ilan pang mabibigat na pagbabawal ang ibinagsak ng Europa at ng Amerika. Kasama dito ay ang paghigpit sa mga oil tankers gamit sa pag-import ng Russia, pagbabawal sa mga bangko sa Asia na makipagtransaksyon sa maraming Russian entities, pati ang pagpalit ng pera ng rubles sa euro at dolyar ay napakahigpit na. Siyempre, hindi naman magiging presidente si Putin kung hindi siya mautang. Walang duda na mula pa noong una ay napaghandaan na ang mga sanctions, kaya maraming oligarko ang naisalba ang kanilang kayamanan bago sumabog ang digmaan. Binalita ng Washington Post ngayong buwan ng Hunyo na mabigat ang karagdagang sanctions sa financial system ng Russia. Ayon sa balita, ito ay sweeping sanctions. Ibig sabihin, wala nang pinipili. Lahat na ng institusyon sa labas ng Russia ay pinagbawalang makipag-ugnayan sa mga Ruso, at kung hindi, sila naman ang papatawan ng sanctions. Ang resulta nito ay mahihirapan ng mga Russians sa ibang bansa na magpalit ng kanilang pera sa dolyar o euro. Mahihirapan din na ipalit ang kanilang pera pambili ng import at tumanggap ng dolyar at euro pambayad sa kanilang export. Ayon sa mga eksperto, hindi man ito mapigil ang Russia sa pagsalakay sa Ukraine. Kapag nagpatuloy, uurong pabalik ang ekonomiya ng ilang dekada, lalo na kapag naubos ang nakaimbak na reserve. Sinabi ng pamahalaan sa UK ngayong ding Hunyo na tatamaan ng bagong sanksyon sa mga gamit panggera ni Putin. Kasama dito ang paghihigpit sa mga nagbebenta ng sandata, kagamitan, microelectronics at logistics sa militar ng mga Ruso. Pati mga tankers na gamit pangkarga ng langis na pag-aari ng Russia ay hindi nabibigyan ng pahintulot dumaong sa ilang teritoryo sa Europa. At hindi na rin papayagang irehistro. Pwedeng kumpiskahin pag dumako sa katubigan ng Britanya. Sa madaling sabi, lalayo ang dadaanan ng ilang tankers. Mas malaki ang gasto sa gasolina, sa tauhan at sa insurance. Ganun pa man, preparado na rin ang Russia sa ganitong uri ng paghihigpit. Pero may isang sanction na hindi nila inaasahan. A US-Russia strategic dialogue is more urgent following President Putin's public address on March 1st. Halos karamihan ng paghihigpit ng Europa at Amerika mula pa noong 2022 ay napaghandaan na ng Russia, kaya nakakabangon ang ekonomiya ni Putin
sa gitna ng bilyong-bilyong gastos nito sa giyera sa Ukraine. Nakapag-imbak na ang bansa ng mga sandata at nakaipon na ng pampondo. Pero may isang galawang kanluran na bukod sa hindi napagandaan ng Russia, masakit ito sa damdamin ng mamamayan. Ito ang planong gamitin ng kanilang pera, pambili ng sandata para sa Ukraine. Isa sa maraming sanctions na pinataw ng Amerika at Europa ay ang pag-freeze sa pera at mga ari-arian ng mga Ruso na nakatago sa kanluran. Ang mga assets ay kumikita sa interes ng bilyong-bilyong dolyares. Gaano karami ang ari-arian ng Russia na na-freeze sa sanctions? Ang pahayag ng Reuters bago matapos ang taong 2023, naaabot sa 300 bilyong dolyares ang halaga nito. Sa pera ng Pilipinas, ito ay sobra-sobra sa 17 trilyong piso. Ang sinasabing sovereign Russian assets o mga ari-arian ng bansa, ayon sa ulat, 200 bilyon ang nasa Europa, 60 bilyon ang nasa Amerika, halos 40 bilyon sa Britanya. Ang balak ay, ang bilyong-bilyong kikitain ng Russia taon-taon mula sa interes ay ang ipambibili ng armas. Siyempre, maraming Ruso ang tutol dito dahil hindi ito pera ni Putin. Pera ito ng taong bayan. Subalit ang katwiran ng kanluran ay, winasak ng Russia ang Ukraine, nararapat lang na sila ay magbayad. Ano ang pahayag ni Putin natatapos sa giyera? Buwan ng Pebrero, sinabi sa CNN na sa bangko ng Belgium kumita ang Russia sa interes ng 5.6 na bilyong dolyares noong taong 2022. Iyan ay yung kinita sa Belgium pa lang. Mantsakin mo kung pagsasama-samahin ng lahat ng kita ng frozen assets sa Europa at Amerika, sapat na ito upang sustentuhan ng Ukraine sa maraming taong digmaan. Subalit merong umalma sa pamahalaan ng Russia dahil dito at hindi raw sila papayag. Pati yung ibang bansa na nakikipagkalakal sa Russia ay nagpahayag ng pagtutol sa gagawin ng kanluran. Buwan ng Abril 2024, inulat sa Politico na ang bansang China, Saudi Arabia at Indonesia ay kinakausap ang ibang taga-Europa na huwag gamitin ang pera ng Russia upang tulungan ng Ukraine. Marami ang nagtatanong kung bakit tutol ang ilang bansa sa ganitong paraan. Ito ay sa dahilang magkakaroon ng president. Ibig sabihin, sa hinaharap, kung bibigyan ng magandang dahilan, pwedeng i-freeze ng kanluran ng asset ng ibang bansa at gamitin ang kikitain. Alam naman ng lahat na bilyon-bilyon ang halaga ng asset ng mga pinuno ng China, ng Saudi at ng Indonesia ang nasa kanluran. Siyempre, medyo nababahala din sila. Ganun pa man, hindi naniniwala ang Russia na merong lakas ng loob ang Amerika at Britanya na gamitin ang kanilang pera at ibigay sa Ukraine. Dahil dito, nagpahayag ang Russia sa Radio Free Europe kamakailan lang. Nagbigay ng isang matinding babala sa kanluran na huwag nilang gagalawin ang ari-arian ng Russia. Kung iisipin, pera mismo ng Russia ang gagamitin ng Ukraine panlaban sa kanila. Ito ay isang malaking irony. Kumbaga, gigisahin sila sa sarili nilang mantika. Buwan ng Mayo, ayon sa AA, na sinabi ng Russia na ang paggamit ng kanluran sa kanilang pera ay isang pagnanakaw. Sinabi sa balita na idedemanda ng Russia ang European Union kung ito ay tutuloy. At heto na nga, ang ikinagagalit ni Putin ay mukhang mangyayari. Ngayong buwan ng Hunyo, inulat ng Al Jazeera na nagkasundo na ang mga pinuno ng G7 na gamitin ang 50 bilyong dolyar na kinita ng naka-freeze na ari-arian ng Russia pambili ng sandata para sa Ukraine. Ayon sa ulat, paunti-unti ang pagbili hanggang matapos ang taon. Binalita rin ito sa Forbes na pauutangin ng G7 ng Ukraine at ang pambayad sa kanila ay ang pera ng Russia. Ang sumabog na balita ay ikinagalit ng pamahalaang Russia. Sa BBC, inulat na pauutangin ng Ukraine pambili ng mga sandata at ang pambayad ay ang perang kikitain mula sa mga Russian assets. Dahil dito,
Nagpayag si Putin sa Al Jazeera na ang desisyon ng G7 na gagamitin ng pera ng Russia ay pagnanakaw. At ang sagot naman ng European Council sa CNBC na dapat magbayad ang Russia sa ginawa nila sa Ukraine at ang gagamitin nga ay pera sa kanilang frozen assets. Heto na nga ayon sa ABC na nabuksan na ang mga frozen asset ng Russia upang magamit panlaban ng Ukraine. Ang hindi inaasahan ay binalita. Kapapasok lang, 15 ng Hunyo sa AP News na nagpahayag si Putin ng isang ceasefire. Yan ay kung iiwanan ng Ukraine ang kanang bahagi ng bansa at hindi sila sasali sa NATO. Pero hindi pumayag ang Ukraine. Ito rin ang sabi sa foreign policy na nagpropose ng ceasefire si Putin sa ilang kondisyon. At ganun nga, hindi pumayag ang Ukraine. Ang paggamit ng kanluran sa pera ng Russia pang sustento sa mga Ukrainians ay hindi lamang masakit para kay Putin. Ito ay insulto sa mamamayan dahil sa pera ito ng taong bayan. Siguradong hindi ito napaghandaan ni Putin. Ganun pa man, ano kaya ang tunay na dahilan bakit gusto na ni Putin ng ceasefire? Malalaman natin sa hinaharap. Anong aral ang mapupulot dito? Ang balak noong una ay pasukuin ng Ukraine sa loob lamang ng 1 linggo. Pero 3 taon na ng labanan at hindi pa rin natatapos ang madugong digmaan. Maraming buhay ang nasalanta, tahanang napinsala at kinabukasang nawala. Patuloy sa pagpataw ng sanctions ang kanluran pero hindi tumitigil ang Russia sa pagsalakay sa Ukraine. Ano ang patutunguhan nitong patayan ng magkalaing bansa? Hindi ba't sabi nga, whichever side may call itself the victor, there are no winners, but all are losers. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.